Tuluyan ang inilahad ni Coach Yeng Guiao ang naging dahilan ng pagkatalo nila sa Magnolia sa Game 4 ng quarterfinals. Bukod dyan, inilahad din niya ang posible nilang gawin sa Game 5 versus Magnolia. Ibinunyag naman ni Stephen Holt ang goal nila matapos lumipat sa Ginebra mula sa Terra Firma. At si Coach Chot Reyes, inaming mahalaga ang pahinga na nakukuha nila ngayon para sa preparation ng TNT sa semifinals. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base kay Coach Chito Victolero, paniniwala at focus ang itinanim niya sa players ng Magnolia para mapuwersa ang rain or shine sa Game 5 ng quarterfinals. Bunga niyan, naiwan ang katanungan para kay Coach Yeng Guiao tungkol sa kanilang pagkatalo. Kung siyang tatanungin, ano nga ba nangyari at yumukod sila sa Game 4? Tutukan natin ang pahayag ni Coach Yeng sa YT channel ng ABS-CBN News. Na-outplay nila kami na ipapasok nila ng maayos yung bola. Yung physicality ng laro, medyo hindi kami nakapag-respond dun sa physicality. So sa tingin ko, yun yung isang bagay na kailangan naming alalahanin at maging lesson na rin. Okay, so hindi nakapag-adjust ng mabuti si Coach Yeng Guiao. Kinana sila ng Magnolia sa physicality ng laban, di ba? Hindi nila kinaya yon. Ayon na rin po yan kay Coach Yeng, ha? Iba po kasi yung benefit ng pagiging physical sa laban, eh. Unang-una, malaki ang impact nun sa opensiba ng team. Kapag kasi hindi mo siya nagawa ng paraan, yung opensiba ng kalaban, yung pagiging physical nila, kangkungan talaga kakauwian mo dyan. At yun ang nangyari sa rain or shine ng Game 4. Kaya napuwersa sila sa isang do or die sa Game 5. At dahil nakita niya yung rason or dahilan bakit sila natalo ng Magnolia, expect na natin siguro na may ginawa siyang adjustment dyan or may gagawin siyang adjustment sa opensa or sa depensa. Kailangan nila yon at kung ma-execute nila ng maayos yung game plan sa Sabado, naniniwala tayo na may magandang laban ulit tayo makikita sa pagitan ng Magnolia at ng rain or shine. Wala naman tayo sa position para magbigay ng suggestion, di ba? Pero mas maganda siguro kung gibain nila yung pananalasa ni Jabari Bird. Mula kasi nung pumasok siya sa laban, naging maganda na yung pagkamada ng Magnolia. So naniniwala tayo na isa yan sa mga susi para makuha nila yung Game 5 versus Magnolia. At dahil nakita na ni Coach Yeng ang naging problema nila sa nagdaang bakbakan kung saan sila pinulbos ng Magnolia sa score na 129-100, ibinahagi niya sa interview ang dapat nilang gawin pagsapit ng Sabado, October 5. Tanong, ano nga ba nakikita niyang dapat nilang gawin sa Game 5? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Yeng sa YT channel ng ABS-CBN News. Ngayong Sabado, pagbalik namin, kailangan mas prepared kami for a very physical game. On our end, siguro kailangan kami mag-step up doon sa pagiging medyo agresibo sa depensa. And medyo yung transition game namin, yung running game namin, hindi namin makuha yung bilis ng karaniwan naming nilalaro eh. So kitang-kita niya po yung hindi nila nagawa nung last na bakbakan nila ng Magnolia, di ba? And ngayon, wala nang bukas to. Isang laban na lang kasi yan eh. Naniniwala tayo na ilalatag na nila, dapat nilang ilatag na depensa. At maging siguro sa opensa ng kanilang grupo, laban sa grupo ni Coach Chito Victolero. Ang problema, dahil nakita ni Coach Chito na effective ang ginawa nila nung last game, paniwala din tayo na masihigpitan or pabibigatin niya yung gagawin niya sa rain or shine ngayong Game 5. In short, mas mahirap na laban to para sa rain or shine. Sa kabilang side, hindi basta-basta papayag ang grupo ni Coach Yeng na tudasin sila ulit ng ganun-ganun lang ng Magnolia, di ba? Kahit aminado si Coach Yeng na sobrang matigas ang grupo ni Coach Chito, paniwala tayo na yung adjustment na gagawin niya is magpapahirap dito sa Magnolia. At dahil binanggit na rin yung running game nila na hindi nila nagawa sa Game 4, posibleng makita natin ngayong Game 5 yan. Pero yun nga eh, masihigpitan ng Magnolia ang gagawin nila sa susunod na laban. Kung makikita natin ang adjustment na gagawin ng magkabilang kampo sa Game 5 ng quarterfinals, sinabi naman ni Stephen Holt ng Barangay Ginebra na iba na ang goal niya sa ngayon kumpara nung andon siya sa Terra Firma. Ayon sa kanya, kampyonato na ang hangad niya sa kasalukuyan kasama ang grupo ni Coach Tim Cone. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin Stephen Holt sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Iba yung goal sa Ginebra, hindi lang yung makapasok ka sa playoff kundi yung makarating ka sa Final Four at makapasok sa kampyonato. Sinasabi ni Coach na hindi ka mananalo ng championship kung hindi ka makakaabot sa Final Four. Hindi ka naman makakarating sa Final Four kung hindi ka makakarating sa quarterfinals. Kaya, kailangan nating patuloy na magtrabaho. Ibang-iba talaga yung motivation kapag andun ka sa grupo ni Coach Tim, di ba? Parang step by step ang nilalarawan niya sa players. Yun yung klase ng motivation na hindi mahirap ipatupad sa players. Una kasi, parang sinasabi ni Coach Tim na doon na muna tayo sa quarterfinals. Matapos yan, papasok tayo sa semis at kapag nasa semis na tayo, championship naman. Meaning, sa ganung paraan, walang nasasayang na oras sa player. Nangangarap ang coaches, ginagawa naman ang kanyang mga player ang lahat kasi gusto rin nilang mangyari yon. So, ibig sabihin, maswerte pa rin si Stephen Holt. Imagine, 1 taon pa lang siya dito sa PBA.
Pero posible na siyang makaakyat at makakuha ng kampyonato sa pamamagitan ng Barangay Ginebra, hindi ba? Alam natin na malayo pa ang lahat, pero kung patuloy na gagawin ng grupo ni Coach Tim ang ginawa nila sa elimination and of course sa quarterfinals kung saan winalis nila yung Meralco na kumuha ng kampyonato sa Philippine Cup, posibleng makuha nilang gusto nilang makuha ngayong conference. Habang may pagbabago sa goal na nakaset sa isipan ngayon ni Stephen Holt, sinasabi naman na bentahe sa grupo ni Coach Chot Reyes ang pahinga, bunga ng maagang pagpasok sa semifinals nang gulpihin nila ang NLEX sa quarterfinals. Paano nga ba ito tinitingnan ni Coach Chot? Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot Reyes sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Any chance na makapagpahinga tayo, especially at this stage, mahalaga yan. Magiging mahalaga to sa atin kung gagamitin natin to ng mabuti. Yung natitira, give and take na yan sa pagitan ng pahinga at pagiging fresh and just losing your edge. Kaya kailangan natin gumawa ng isang mahusay na pagpapasya sa kalidad ng ating paghahanda. Well, katulad nung Ginebra, maswerte rin yung TNT kasi nakapagpahinga sila ng maaga, di ba? Mas naging mahaba or matagal yung preparation nila kumpara sa ibang team na kasalukuyang gumagawa ng paraan para makapasok sa semifinals. So, ang TNT, posibleng makaharap nila yung Magnolia or rain or shine dito sa semis. Riot to, di ba? Yung TNT at rain or shine sa semis, patok yan sigurado. Ganon din ang TNT at Magnolia sa semis. Riot din po yan. So wala ka talagang pwedeng itulak at kabigin sa kanila. Pero isa ang sigurado tayo dito. Panalong-panalo ang viewers sa semis. Imagine yung Ginebra, posibleng SMB ang makakalaban nila dyan. Mabigat na laban po yun sa dalawang magkapatid na kupunan. Sa isang side, mabigat din ang laban ng TNT sa Magnolia or siguro sa Rain or Shine. Kung TNT at Rain or Shine ang matuloy, yun yung pinapalagan dati ni Coach Yeng. Hindi na naiwasan ng dalawang number 1 team ang isa't isa, di ba? Semis pa lang, banggaan na sila dyan. At the same time, hindi naging madali ang ruta nila sa finals. Pero katulad nung sinabi ni Coach Chot Reyes, andyan na yan, wala nang magagawa, kailangan na lang sundin yung rule. So, expect natin talaga, sino man yung pumasok dito sa semis, sino man sa Rain or Shine or dito sa Magnolia, papalagan niya ng TNT ni Coach Chot Reyes. So guys, maraming salamat.